Magandang araw mga boss, dito tayo sa part 2 na ang problema nga ni customer pag inapakan niya yung brake pedal para i-start niya itong makina, meron siyang naririnig na ingay dito sa bandang likuran. At para mas maintindihan nyo, panoorin nyo na lang yung part 1. Punta na ako dito sa ginagawa ko mga boss na after ko malinis yung backing plate, dito naman ako sa pagtanggal ng C-clip dito sa parking lever ng brake shoe. At sa pagtanggal naman nitong C-clip, kung makikita nyo, gumamit lang naman ako dyan ng flat screw para maitulak ko itong C-clip. Ang sa ganun, matanggal ko siya. Pero kung maiba naman kayong diskarte, di mas maganda. Diyan, natanggal ko na yung C-clip. Pwede ko na ngayon i-disconnect itong parking lever dito sa brake shoe. Tapos i-sprayan ko yan ng brake cleaner para kahit papano naman malinis kapag inilagay ko na siya sa bagong brake shoe. O di ba? Ganun lang naman, napaka-basic. After niyo ma-sprayan, punasan niyo lang siya ng malinis na basahan. Tapos ito na ngayon yung bagong brake shoe, pwede niyo na ngayon ilagay itong parking lever niyo. Tapos pwede mo na ngayon ibalik itong C-clip niya. Kasi ayan yung maglalak dito sa parking lever para hindi siya bumitaw dito sa brake shoe. At pag nag-lock na itong C-clip, syempre galawin mo itong parking lever. Dapat hindi masikip yan, naglalaro dapat yan. Pag okay naman, pwede ka na ngayon pumunta dito sa handbrake cable mo. Kasi nga, ilalagay mo dyan yung isang brake shoe, yung parking lever, dyan mo kasi kakalawit. Siyempre, hilahin mo itong cable niya, tapos yung spring itulak mo, ipaatras mo siya, ibig kong sabihin. Ayan, dapat yung cable lang ang lalabas, tsaka mo ngayon ikalawit na itong parking lever mo. Ganun lang siya ka-basic mga boss, di ba? Kayang-kaya nyo. Tsaka mo ngayon i-position itong brake shoe, itusok mo sa back plate yung hold-on pin niya. Hindi pin niya mga boss yung pin na tatagos dito sa brake shoe mo para mailagay mo itong hold-on spring, yung hold-on cap niya, tapos gamit ka ng plier, ipiti mo yung hold-on cap tsaka buidiin at ipihitin mo pakanan o kaya pakaliwa, pwede yon para mag-lock itong hold-on cap dito sa hold-on pin. Tapos, isunod mo naman sa lilinisin itong brake adjuster. Sa paglinis naman itong brake adjuster, mga boss, nakita nyo naman, di ba, napakadali lang. Siyempre, i-disconnect mo itong pinaka-adjuster niya para linisan mo rin yan at mapahiram mo siya ng grasa. Malaking bagay din kasi na malinis yan para pag nag-adjust ka ng preno mo, sigurado ka na hindi ka mahihirapan sa pagpihit nitong adjuster niya. Pag okay na, isunod mo na sa ilagay itong pangalawang brake shoe. Ikalawit mo na dyan itong return spring na nasa loob. Tapos itong kabilang dulo ng return spring, ikalawit mo rin yan dito sa isa pang brake shoe. Ayan mga boss, na ikalawit ko na. Tapos i-connect mo na dito sa wheel cylinder itong brake shoe. Tsaka mo ngayon isunod sa ilagay itong brake adjuster niya mga bossing. Ayan yung nilalagay ko. Ayan yung brake adjuster niya Bali, itatapat nyo lang naman yan dito sa guide ng brake shoe. Tsaka nyo ngayon ilagay dito sa baba yung maliit na return spring dito sa magkabilang dulo ng brake shoe nyo. Tsaka nyo ngayon gamitan siya ng flat screw. Nang sa ganon, may ilagay nyo itong brake shoe sa anchor niya. Pag okay na, i-check nyo yung pagkakasentro ng brake shoe dito sa backing plate para hindi kayo mahirapan maglagay ng brake drum. Tapos ipakita ko muna sa inyo kung paano naglalak itong hold-on pin kit dito sa brake shoe. Ayan yung hold-on pin mga boss, Kikita nyo, di ba? Ilalagay ko ngayon itong hold-on spring, pati itong hold-on cap niya, nakatusok na ganyan yan. Pipihitin nyo ngayon itong hold-on cap para mag-lock siya dito sa hold-on pin. Kaya itusok ko na itong hold-on pin sa backplate, tagos yan dito sa brake shoe. Tsaka nyo ngayon ilagay itong hold-on spring at hold-on cap niya. Tapos gamit ka nga ng plier, ipitin mo itong hold-on cap, tsaka mo yun idiin at pihitin mo pakanan or pakaliwa. Pwede yun para mag-lock siya dito sa hold-on pin. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong adjuster lever niya dito sa brake shoe. Ayan mga boss, na ilagay ko na. Tapos ito namang panghuling return spring niya, ikalawit nyo muna yan dito sa kaliwang brake shoe, tsaka nyo ngayon i-connect dito sa adjuster lever gamit yung flat screw nyo. Di ba mga boss, ganun lang naman siya ka-basic at kayang-kaya nyong gawin kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo para magpalit ng brake shoe o kaya naman mag-adjust. Naku, sisiw na sisiw lang sa inyo yan. At syempre naman, bago mo ilagay yung brake drum, pasadahan mo ng kaunti sa paglinis itong brake shoe mo para mas maganda yung pagkakagawa mo nitong preno. Pag okay na, ganun din syempre sa brake drum. Bago mo ilagay yan, linisan mo muna itong brake drum. Importante na malinis yan para kung may mga kalawang na kumapit or may malagkit na kumapit dito sa brake drum mo, ma-wash out siya. Bukod dun, mas maganda yung kapit ng preno mo kasi kapag malinis yan. Ilagay ko na itong brake drum mga boss, gaya ng sinabi ko, ipa-handbrake ko pala muna mga bossing bago ako mag-adjust para maganda yung pagkakalapat nitong brake shoe dito sa brake drum. Release.
Tapos iparelease ko yung handbrake, tsaka ako ngayon hugutin itong brake drum. Tsaka ngayon gumamit ka ng flat screw, i-adjust mo na itong preno mo. O di ba? Basic siya ulit. At sa pag-adjust na gagawin yung mga boss, syempre gaya ng mga sinasabi ko, wag naman masyadong sobrang higpit ng pagkaka-adjust nyo dito sa brake shoe pag nilagay nyo na yung drum brake niya. At higit sa lahat, dapat balanse yung pagkaka-adjust mo ng preno. Hindi pwede yung sa kabilang side, masikip yung pagkaka-adjust mo, tapos dito maluwag. Hindi pwede yung ganun. Tingnan nyo, ilalagay ko itong brake drum niya, o di ba? Hindi ako masyadong mahihirapan kapag naidiin ko na siya. Ganun dapat ang pag-adjust. Ipatesting ko nga kay customer itong handbrake niya kung okay na, ipahila ko yan. Okay. Bilis mo lang. Dahil sa okay na yung handbrake, pasado na sa akin, pasado na rin kay customer, o pwede ko na ngayon ibalik itong gulong. Eto na yung paghatol mga boss na dapat kapag inapakan ni customer yung preno niya, nawala na yung ingay dito sa likuran. Bukod doon, dapat mas gumanda pa yung kapit ng preno niya. At ito na mga boss, nakikitan ko na lang maayos itong mga nut niya. I-check ko na yung ikot ng gulong, o di ba? Hindi siya masikip, okay yung pagkaka-adjust ko ng preno. Pero bago ko ipatesting kay customer itong preno niya, syempre ako muna yung unang mag-check. Sa handbrake ko lang naman pinakikiramdaman yan mga bossing kung tama yung pagkaka-adjust ko ng preno. At kung okay naman, pwede ko na yun pasampayin si customer para masubukan niya na itong preno. Sige, testing natin. Bati mo tapos atras, ano? Tingnan natin kung may tutulog pa. Si customer na pahatulin natin mga boss, pakinggan na lang natin itong sasabihin niya. Sige, bomba yung preno. Kung paglabas kasi ng ingay nito mga boss, kailangan nag-atras abante itong sasakyan o kaya galing sa biyahe. At pag nag-switch off ka na ng makina or napahinga na siya ng kaunti, tapos in-start mo at inapaka mo yung brake pedal, dun lalabas yung ingay. Ingay pa rito, ano yun? Sa aircon. Ha? Sige pa. Isa pa. Para siguradong lalabas. Kung lalabas pa siya, pero sa akin, wala na yan. Okay. O, di ba, gagawin mo dyan, papatayin mo yung makina. Kapag tinapakan mo yung preno, may tutunog. O, sige, patay mo na makina ngayon. Tapos ako naman pupunta sa likuran para malaman natin kung may iingay pa. Sige, patay makina. O ayan mga boss, patesting na natin. Preno! Ayan mga bossing, wala nang ingay. Hindi lang kami nagkakarinigan ni customer. Sir, preno! Naka-preno ka na? Start pa ulit. Ha? Wala nang tulog? Ayon kay customer, wala na daw tumunog. Pero ipacheck ko sa kanya ulit. Ulitin mo, baka mamaya lumabas pa eh. Baka mamaya chamba lang yun, kaya pinaulit ko. Maganda naman kasi yun, para hindi naman sayang yung pagpunta nila sa akin. Biro mo galing pa ng Binyan, Laguna yan. Maganda na kasi yung sila na yung humahatol, para wala silang masabi sa akin. Ano, teka, sa likod ako. Oh. Tayo makina. Oh, sige, preno. Preno. Okay na? Pasensya na, hindi kami masyadong magkarinigan ni customer. Okay na, sir? Okay na? Wala yung ano, kahit yung preno ko, maganda na yung preno ko ngayon. Maganda na, wala nang tumutunog. Oh, di ba? Tama yung paliwanag ko sa'yo. Minsan nakaka-chamba rin ako eh. Dito naman ako sa narinig kong ingay kanina. Buksan mo na yung hood. Ayon kay customer, may mga time daw talaga na pag nag-on siya ng aircon, may lumalabas na ingay. Pero hindi naman daw madalas. Sige nga po, aircon mo. Naka-aircon na. Hindi naman siya umingay ngayon. Pagka gumagalaw lang, kumaanda. Oo, sige nga, pandarin mo nga. Sa bagay, kanina nga naman, nung marinig ko yung ingay, umaandar itong sasakyan. Kaya, itry natin kung lalabas yung ingay niya. Ngayong paandarin na ni customer, itong sasakyan. Oh, di ba nakita nyo, umandar na itong sasakyan, pero wala naman siyang umingay. Sinasabayan ko nga, nilalapit ko itong camera para marinig ko rin. At Okay. Oh, kaya lang natakot siya, walang lumabas na ingay. Kaya imbestigahan ko ulit si customer para sigurado. okay naman ah. Hindi siya hindi siya... Kunyari, minsan, pagka ano mo ng manobela, yung kunyari, okay. Sir, titi mo ni Bella. Then, para ma-check ko lang. Sa Manibela naman daw ngayon.
Oo, kung saan yung ingay, doon mo ilagay, pihitin mo. Ako kasi, kung saan ang reklamo mo, doon tayo pupunta. Sige. Kaya lang, wala rin naman lumabas na ingay. O sige, patay mo na yan. Patay mo na, aircon, tsaka ano. Pinaswitch off ko na itong makina mga boss dahil nga sa assessment ko, dito lang nanggagaling sa belt yung ingay. At sa nakita ko, tama naman yung adjustment ng belt. In-adjust na ba ito? Sir? In-adjust na? Hindi pa. Ano bang narinig mong ingay? Ganito? Ako magpapatunog ha. Ayun, okay. Nako po, may tik-tik naman pala. Kinukulam yung sasakyan ni customer. Tawasin natin. Baka kinukulam ito ni Boy Palit para mapalitan ng pyesa. Parang ginawa sir nung naalala ko sa kasa dati. Wala yun. Ayun ang nakasira sa'yo. Ayun ang nakakasira sa'yo. Dito sa ginagawa ko mga boss, bubili ako ng kandila. Tinatawas ko itong drive belt ni customer. Pinapahiran ko pala ng kandila. Yung belt niya, pati itong mga pulley niya. Medyo fast forward ko lang mga boss, hindi nyo naman kasi nakikita. Pero sinabi ko naman ko ano yung mga kiniskis ko ng kandila para hindi na lumapit si Boy Palit. Pero mas maganda kung kayo magpapahid ng kandila dito sa belt or sa drive belt ng sasakyan nyo, dapat malamig yung makina para hindi kayo mapasok. Kita nyo naman, masikip siya, mainit yan. Ngayon mga boss, kapag hindi talaga mawala yung ingay, alam mo na, susunod mong gagawin. Kaya nga kandila yung hawak mo sindihan mo na yung kandila mo. Pero hindi para sunugin yung sasakyan. Baka naman pagkamalian mo ako. Kumuha ka ng isang basong tubig, ipatak mo dun yung tatutunaw na kandila. Tapos sabihin mo, hasta labas na, Boy Palit. Seryoso na tayo mga bossing. Kaya ako naman kiniskis ng kandila itong ipin ng belt ni customer dahil nga sa okay pa naman siya. Wala pa naman tama itong pan belt. Meron? After ko kuskusin ng kandila yung ipin ng belt, mamaya ko na yan pa-start. Actually, hindi naman yan kasali sa reklamo ni customer. Kaya lang, hindi naman kaya ng konsensya ko na after kong makarinig ng ingay dito sa makina, ay hindi ko siya i-check up. Sabi nga ng Diyos, sa nakakaalam ng mabuti at hindi niya ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya punta naman ako dito sa pangalawang problema ni customer na kapag napadaan siya kahit maliit lang na lubak, naku, grabe yung lagutupan dito sa pang-ilalim niya. At alam niyo ba mga boss, ramdam sa manibela. Kaya lang medyo mahaba pa itong video, kaya pasensya muna kayo ha. Pakiabangan na lang sa part 3. Muli maraming salamat sa panonood at sana kung okay lang sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Pero pag ayaw niyo, okay lang. God bless. Lumalagutok siya. Nararamdaman ko sensitive ako, nararamdaman ko.